Binuklat ni Chantel ang papel na laman ng puting sobre. Sa katagalan nito sa loob ay bakas na ang pagkakatupi sa papel. She looked first at Hector before she started reading it. Chantel, panimula niya sa pagbabasa, hindi ko alam kung para saan ang sulat na ito, sa totoo lang, but if you are reading it right now, probably you already agreed to have the amount of money that I left for you, don't get me wrong. Hiha, wala akong ibang nais ipakahulugan sa perang yun. I just decided to change the content of my last will, weeks after I learned about Veronica's condition. Iniisip ko, paano ka kapag nawala na siya? Though, I know you are a strong independent woman, aren't you, just like your mother? Napahugot ng malalim na paghinga si Chantel nang saglit na sumagi sa isipan niya ang kanyang ina. Sa tagal ng panahon ay nakadarama pa rin siya ng pangungulila sa tuwing naiisip niya ito, naroon pa rin ang lungkot sa tuwing naaalala niya ito at ang pagkamatay ng kanyang ina. Pero pakiramdam ko, mula nang saktan ko si Veronica ay obligasyon ko na ang makabawi sa kanya, in all means, hiha, kung sa ibang pagkakataon siguro siya dumating sa buhay ko, maybe I could have fight for her, believe me, I really fought the urge of choosing her. Ibinaba ni Chantel ang sulat at itinigil ang pagbabasa niyon, nilingon niya ang binatang nasa kandungan niya at matamang pinag-aralan ang ekspresyon ng mukha nito. Hindi ba at parang awkward na naririnig at nababasa na rin ng sariling anak ni Don Emilio ang sulat nito? Let us stop it Hector, hindi naman natin ito kailangang basahin at I am okay, go on, love, putol nito sa kanya at pag-uudyok na ipagpatuloy niya ang ginagawa. Pero kasi, sinisigurado ko, okay lang ako, muli nitong putol sa mga sinasabi pa niya. Then, he rested his chin to her shoulder, muling isiniksik ang mukha nito sa kanyang leeg, as if waiting for her to read again. Without any other choice, she picked up again the letter and continued reading it. It was like choose between two things, patuloy niya sa pagbabasa. Between my everything, who happened to be your mom, or the one sino ang makapagbibigay sa akin ng mga dahilan para mabuhay, at iyon ang aking anak. At pinili ko ang nagbigay sa akin ng dahilan para ipagpatuloy ang buhay ko araw-araw. Pinili ko ang aking anak, si Chantel, kaysa sa iyong ina. At maniwala ka sa akin, hindi ko pinagsisihan iyon. Nang maglaon, napagtanto ko na siya na ang buhay ko, ang dahilan ng lahat. Lumuwag ang yakap ni Hector sa kanya, umahan din ito mula sa pagkakayuko sa kanyang leeg. She noticed nang tingnan niya ang sulat na binabasa niya, parang sinusuri kung tama ang nabasa niya. Ngumiti ito sa kanya, though it was too late for me to realize that, I think it was too late. Pinili kong pakasalan si Dolores, siya naman ang unang dumating sa buhay ko bago ang nanay mo. Hindi ba? I just don't know kung bakit ganoon na lang ang epekto ng nanay mo sa akin mula nang makilala ko siya. I really loved her and how I wished it was her I was taking to the altar, saying my vows and spending my everyday with. And that was the reason why, subconsciously, I became so hard to my son. At a young age, I have been dictating his life, and maybe that was the reason why he became so stiff, ruthless in some ways. Yeah, I created the monster in him, and I feel like an asshole for that. Bigla ay napabaling si Chantel kay Hector, hilom na ang mga mata nito sa mga luhang kanina pa pinipigilan. Heto ako at gustong makabawi kay Veronica pero hindi ko magawa sa panganay ko. I did not have the chance to show him the affection, just like what I gave to Ronnie and Lauren the first time I saw them. Siguro dahil andoon ako sa punto na inisip ko, kung hindi siguro siya dumating. Magkasama sana kami ni Veronica, selfish thought lang, hindi ba? Don't get me wrong, I love my children, I really do. Kung may magandang naging bunga ng paghihiwalay namin ni Veronica, iyon ay ang pagkakaloob sa akin ni Dolores ng 3 supling. I love them all, from Hector to Lauren, and I wish I had shown it to my firstborn. You are a nurse, right? Can you help me heal my son, from the wounds that I created on him? Halos maramdaman ni Chantel ang frustration na naramdaman ni Don Emilio. Sinisisi niya ang sarili niya sa naging dahilan ni Hector. Minsan ay para akong tanga na iniisip, could you make him fall in love with you? Maybe then he would change. Baka sakaling lamambot siya at makalimutan ang mga araw na naging malamig ako sa kanya. Chantel chuckled with unshed tears because of Don Emilio's question. Isinandal niya ang sarili sa matitipunong dibdib ni Hector, at naramdaman niya nang mas lalong humigpit ang yakap nito sa kanya. She felt so contented being on his arms, in a tight embrace. Nagpatuloy siya muli sa pagbabasa. Anyway, you were like the daughter that I never had with Veronica. Kaya kung sana lang ay makilala mo ang anak ko.
Puro sana lang. Nang bigla ay naalala niya ang naging huling usapan nila ni Don Emilio sa harap ng puntod ng kanyang ina. Hindi mo ba alam na minsan, I wish that you are my own daughter. Pero hindi yun maaaring mangyari. But I hope someday, you will get a chance to know my son and who knows. Iyon ang mga sinabi ni Don Emilio sa kanya. Though that time ay hindi niya iyon binigyan ng pansin. Patawarin mo ang matandang ito sa paghingi niyan sa iyo. May sarili ka namang buhay. Kaya lang, gusto ko talagang magkasundo ka ng anak ko. Salamat, hiha, pagtatapos niya sa pagbabasa. Inilapag niya ang papel sa kama kasama ng sobre nito. Nanatili siyang nakaupo sa kandungan ni Hector. And the silence was stretched between them. Ilang minutong walang umimik sa kanilang dalawa. Waring pareho pa nilang pinoproseso sa kanilang mga utak ang nilalaman ng sulat ni Don Emilio. Hanggang maya-maya ay umayos ng pagkakaupo si Chantel sa kandungan ni Hector. Ikanawit niya ang kanyang mga kamay sa leeg ni Hector. She was urging him to look straight into her eyes. He loved you, Hector. Always remember that, masuyo niyang wika dito. Nakita niyang ngumiti si Hector, isang mapait na ngiti sa bagay na iyon. Hector. His letter was a little bit too late, love. Don't you think? Kunot ang noo na napatitig siya dito. Dumating ka na sa buhay ko bago mo pa man mabasa iyan, turo nito sa sulat na nasa ibabaw ng kama. You have changed me already before he could ask you to do it, patuloy ni Hector. And I am already in love with you. Minamahal na kita bago niya pa man hilingin na sana ay mapaibig mo ako. Natawa siya dahil sa mga sinabi nito. Tama ang binata. The letter was too late. Siguro dahil ngayon niya lang natanggap ang iniwang pera sa kanya ni Don Emilio, kaya ngayon lamang siya nabigyan ng pagkakataong mabasa ito. Would you try to do that? Narinig niyang tanong nito. Do what? Baling niya kay Hector. Would you put an effort to make me fall in love with you? In case na nauna mong basahin ang sulat ng papa. Nagkunwari siyang nag-iisip ng isasagot kay Hector. A favor in return for a million. Hindi ba at parang lugi ako doon, Hector Tesoro? Just like what your father said, you were substiff and ruthless. Paano kita mapapalambot noon kung ganoon? Ganoon. Sa pagkagulat niya ay bigla siya nitong inihiga sa kama. Bago pa man siya makabangon ay pumaibabaw na ito sa kanya. Hector, she hissed. Only one thing, love, wika nito na binababa na ang strap ng kanyang manipis na nightgown. Iisang bagay lang ang kailangan mong gawin at madali akong titiklop. Nanlaki ang mga mata ni Chantel sa nais nitong ipahiwatig. And you think na gagawin ko ito kung sakaling na iba ang sitwasyon, Hector? Iniisip mo bang aakitin kita mapagbigyan lang ang nais ng ama mo? Malay mo, it would work, anito. Bakas sa mukha nito ang panunukso. Naibaba na nito ang kanyang suot na pantulog, exposing her breasts to him. Besides, hindi mo naman ako napapalambot. You make me hard instead, love, he said. Then she felt him grinding his groin on between her thighs. Hindi naging sagabal ang suot nitong boxer para maramdaman niya ang matigas nitong alaga. With that simply move, it made her hot all over. Oh, tangi niyang nabanggit. Kung ano man ang isasagot niya ay hindi na niya naisaboses pa. Because when he took one of her nipki in his mouth, it made her to moan instead. Ilang minutong nagpalipat-lipat sa mga dibdib niya ang labi nito, he was encircling her peak with his tongue, and it made her arched her back because of the sensation that it brought to her. Tumigil ito pagkatapos ng ilang sandali, umahan mula sa kanyang dibdib at gumapang pataas, making his face level to hers, tinitigan siya nito sa kanyang mga mata. I love you so much, Chantel, pahayag nito, wala man ang sulat ng papa, alam ko na mamahalin pa rin kita. Ikinulong ni Chantel ang mukha nito sa mga palad niya at marahan yung hinaplos. I know, Hector, alam niya dahil iyon din ang nararamdaman niya, wala man ang sulat na yan, I would still like to make you fall in love with me, I love you so much. Punong-puno ng emosyon niyang wika bago hilahin ang mukha nito at gawaran ito ng halik. Matuling lumipas ang mga araw at buwan, idinaos nila ang unang kaarawan ni Matthew kasabay ng binyag nito na dinaluhan ng ilan nilang mga kakilala. Ronnie was there. Dumating din si Tito Edward na ngayon ay bumalik na ang dating lakas at sigla, pati ang normal na paglalakad nito. Hindi na ito katulad ng dati noong nurse pa siya nito, and Chantel was so happy to see him again after a long time.
Sobrang galit din ng matanda nang makita siya, masaya ito nang malaman nito na sila ni Hector ay nagkaroon ng relasyon at ngayon ay nag-uumpisa na ng sariling pamilya. Dumating din sa kaarawan ng kanilang anak na si Matthew si Eric kasama ang kasintahan nitong si Nadia, and Chantel cannot help but to admire Nadia's angelic face. She has an exotic beauty that is so noticeable, at mas naging blumang ito ngayong nagdadalang tao ito. At hindi niya maiwasang matawa sa tuwing tinitingnan niya ang mga ito. Hindi magkanda-ugaga si Eric sa pag-asikaso sa kasintahan, kahit pa sabihing hindi pa naman kalakihan ang tiyan ni Nadia, naroon lagi ang binata at nakaalalay kay Nadia, ibinibigay ang bawat kailanganin ng kasintahan. And she wondered, what if nakasama niya si Hector sa unang mga buwan ng pagbubuntis niya kay Matthew, ganito rin kaya ito kamaasikaso sa kanya, would he spoil her with her cravings, ano kayang mararamdaman nito kung sakaling ito ang pinaglihian niya? She smiled as she thought of it. Ayaw niya ng panghinayangan pa ang mga nasayang na araw, nasayang na buwan at mga sandali na dapat ay magkasama sila, mga panahon na dapat naging masaya sila ngunit nasayang dahil sa maling akala, lahat dahil sa maling akala. Anyway, ngayon, she has all her life to spend with him, and she is looking toward for it, and that is all that matters to her now, yun na lang ang gusto niyang panghawakan sa ngayon. Pagkatapos ng selebrasyon ay isa-isa nang nagpaalam ang mga bisita, kabilang na ang ilang executives ng Tesoro Company. Maging ang ilang kasamahan niya sa trabaho mula sa Terravita na dumalo, ay lumapit na sa kanila para magpaalam. And she found it so hard to explain to Erica and Rocky, pati na rin kay Vivian, kung paanong naging sila ni Hector. Kung paanong nagkaroon sila ng anak. Gusto niyang matawa sa naging reaksyon ng mga ito. Ilang araw din silang nagsama-sama sa kumpanya, ngunit walang kaalam-alam ang mga ito na may namamagitan sa kanila ni Hector. At gusto niyang isipin na nagtatampo ang mga ito dahil sa paglilihim niya. But in the end, ay naging masaya na rin ang mga ito para sa kanya, para sa kanilang dalawa ni Hector. Maya-maya ay sina Eric naman ang lumapit sa kanila. So, we have to go, pare, Chantel. Sa Rizal pa kami uuwi ngayon, wika ni Eric na nakangiti sa kanila. Hawak nito si Nadia sa baywang. Thank you for inviting us, nahihiyang wika naman ni Nadia as she smiled to them. Salamat din sa pagpunta, Nadia at Sir Eric, Chantel answered. Salamat sa regalo para kay Matthew. Oh, tigilan mo na si Sir. You are not working for us anymore. In fact, ang tagal na noon. Besides, ninong na ako ng anak niyo at magiging asawa ka na nitong tupakin kong kaibigan, nangingiting wika ni Eric sa kanila bago nakalolokong binalingan si Hector. So, the next celebration would be your wedding. Make it soon, dude, bago magbago ang isip ni Chantel. Hey, saway ni Nadia dito bago siniko sa baywang ang kasintahan. Hindi yan mangyayari, nakasisigurong saad ni Hector bago siya tinitigan. Ang mga mata nito ay puno ng pagmamahal para sa kanya. Ikinabot ni Chantel ang kanyang kamay sa braso ni Hector at inihilig ang ulo sa balikat nito. She smiled at the couple in front of them. Alam niya rin sa kanyang sarili na hindi kailanman mangyayari yun. Hinding-hindi siya mauubusan ng pagmamahal sa lalaking ito, kay Hector Tesoro. Sa susunod ay kayo na din, narinig niyang tanong naman ni Hector sa mga ito, nakatuon ang mga mata nito sa kaibigang si Eric. Of course, we will get there, right, baby? It was now Eric's turn to look at Nadia with so much love in his eyes. Naginantihan naman ng Katie Pan ng isang matamis na ngiti. Nahihiyang napayuko na lamang ito ng ulo. 2 months later, marahang hinaplos ni Chantel ang tela ng wedding dress na nakasuot pa sa isang mannequin. A smile appeared on her lips. She was teary-eyed as she looked down at the white dress. It was their wedding day. Kasalukuyan na silang nasa isang suite ng isang kilalang hotel. Nakasuot si Chantel ng robe sa nasabing hotel. Tapos nang ayusin ang kanyang buhok ng dalawang make-up kinuha nila. Pati make-up niya ay tapos na rin. Habang inaayusan siya kanina ay may kumuha din ng video clips for their wedding film. Hindi niya lubos na maisip na ang lahat ng ito ay nangyayari. Parang kailan lang ay puno ng galit para sa kanya si Hector. Puro palitan pa sila ng masasakit na salita. But now, finally, they are getting married. All the heritage that she has been through were now compensated. And she just cannot compare the happiness that she has right now. Sobrang saya ko para sa iyo, hiha.
Napalingon si Chantel sa tiyahin na nagsalita sa kanyang likuran. Nakaayos na rin ito at sinamahan siya sa hotel para tulungang mag-ayos. Mabining nginitian niya ang tiyahin, napakaganda mo ngayon, patuloy nito at hangad ko ang kaligayahan para sa'yo, sa inyong mag-ina. Maraming salamat, Tia Rosario, she said, almost sobbing. Para po sa lahat-lahat, alam mo naman kung gaano ko kayo kamahal ng anak mo. Nalulungkot lang ako na, nawala na ang nanay mo para ihatid ka sa altar. Para nasaksihan ang lahat ng ito, naiiyak nitong Saad. Naglakad ang kanyang tiyahin palapit sa kanya at tinulungan siyang alisin ang wedding dress mula sa mannequin. Tiyak akong magiging maligaya si Veronica para sa iyo, Chantel. Dahil sa kabila ng lahat ng nangyari noon, heto kayong dalawa ni Hector. Kayo ang nagpatuloy ni Hector ng wagas na pag-ibig ng dalawa. Alam niya kung sino ang dalawa na tinutukoy ng tiyahin. Would they be happy to know na ikakasal na silang dalawa ni Hector? Muli ay naalala niya ang nilalaman ng sulat ni Don Emilio. Kung gaano nito kagusto na maging sila ng anak nito, telling her how he wanted her to be his anak na babae. Ikaw ang anak na hindi nakasama ni Veronica. Kaya, heto siya, magiging manugang niya sa loob ng 2 oras. Hindi niya mapigilan ng maglandas ang mga luha sa kanyang pisngi. Ito ba ang nais ng Don? To continue the love that was once lost? O hindi naman siguro talaga nawala? Sa kaibuturan ng puso ng dalawa ay andoon pa rin iyon. Silang apat, ang kanyang ina, si Don Emilio, ang kanyang amang si Delphine at si Doña Dolores, lahat sila ay umibig lamang ngunit na paglaruan ng tadhana. All of them lost their battle in love. At sabi nga nila, hinding-hindi mo kayang mahalin ang isang tao na may kasing tindi gaya ng naramdaman mo sa iba. Lagi na ay nakalalamang ang isa. Lagi na ay may kukumpara sila. At lagi na ay may mas mahalaga. One would surely have someone's biggest space in the heart. At kung sino man ang nasa bawat puso nilang apat, only God knows. Pero siya, tinitiyak niya na tanging si Hector lamang ang aidadambana ng puso niya. And she would make sure, silang dalawa ni Hector, na hindi na mauulit ang mga pagkakamali ng nakaraan. Napansin ng tiyahin niya ang mga luha niya. Hi, Chantel, masisira mo ang ayos mo. Hindi ko mapigilan, Tia Rosario, iyak at tawa niyang sagot. Are you ready? Oh, what the? Nahinto sa pagpasok sa silid si Loren nang mabungaran siya. Alex, sigaw nito sa baklang makeup artist na nasa sitting room sa labas ng silid. Loren arrived 3 weeks ago together with Hector. One reason kung bakit ngayon lang nila idadaos ang kanilang kasal ay dahil kay Loren. Hinintay nila na makapagtapos muna ito sa ibang bansa because that's just when she can go home. Hindi na nito naabutan ang binyag at ang unang kaarawan ni Matthew dahil may pasok pa ito noon. Kaya nakiusap ito kay Hector na hintayin itong makauwi bago idaos ang kanilang kasal. Of course, she doesn't like to miss her brother's wedding, for the world. Just like Ronnie, hindi niya nakitaan ng paghusga si Loren. Chantel could feel how spoiled Loren is. Loren is also so sophisticated, bunga marahil ng ilang taong nanirahan ito sa ibang bansa. So Chantel was expecting Loren to dislike her. Ngunit pag-uwi nito, kasama ni Hector ay magiliw siya nitong kinumusta, and there, alam niya na pinaliwanag na ni Hector dito ang lahat. Oh, Mama, what happened? Eksaheradang tanong ni Alex. Pwede mo bang ayusin ang makeup niya at magparetoke? Tanong ni Loren. Calm. Maupo ka muna dito, lumapit siya sa vanity mirror at naupo ng senyasan ni Alex na maupo sa nandong silya. She was being so dramatic, nakahalukip-kip na wika ni Loren habang nakasandal sa hamba ng pinto. Natural lamang iyon sa ikakasal, singit ni Tia Rosario. Chantel saw her aunt smile to Loren. At sa naglilihi, natatawang dugtong ni Loren. Naglilihi, right, she is 6 weeks pregnant with their second baby. Isa sa rason kung bakit ayaw ni Hector na patagalin ang kanilang kasal. Kung hindi lang hinihintay na makauwi si Loren ay malamang na naidaos na ang kanilang kasal. Ang paglilihi niya rin ang dahilan kung bakit ayaw sana ni Hector na umalis ng bansa. Batid ni Chantel na nahihirapan siya sa paglilihi sa ikalawang pinagbubuntis, ngunit hindi niya naman maatim na hindi daluhan ni Hector ang pagtatapos ng kapatid nito. Bilang panganay ay si Hector dapat ang kasama ni Loren sa graduation nito. Kaya kahit hindi siya maiwan ni Hector dahil sa kanyang sitwasyon, ay pinagtabuyan niya ito para puntahan sa Spain ang bunsong kapatid.
Sa huli ay hati ang puso at isip nito nang lumipad papuntang Spain, and then, magkasabay na nga sila Loren at Hector na umuwi ng Pilipinas 3 weeks ago. Nang mga araw na nasa Spain si Hector ay halos araw-araw kung tawagan siya nito, and Loren was laughing, while telling her na halos aligaga din lang si Hector sa Spain na kasama nito ang kapatid. Ngunit ang isip ay naiwan dito sa Pilipinas, knowing na 6 na araw